Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayong mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Tayo po'y sabayang napapanood sa ating pong FB Live.
At sa mga nanonood ng ating palatuntunan, meron po tayong chatroom. Maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Akalain ninyo mga kaibigan, in less than 7 minutes o wala pang 7 minuto ay tinapos na ng isang panel sa House of Representatives ang budget deliberations ng Office of the Vice President. Santissima! Hindi lang yan, mga kaibigan. Hinihiling din ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos at sa Kamara na bigyan siya ng karagdagang 100 bilyon para daw ika nga lutasin niya ang mga problema dyan sa education sa loob ng 6 na taon. Narinig na namin yan Para pagkatapos ng 6 na taon, walang nangyari. Sorry na lang kayo. Hahanapin na lang ninyo yung 100 billion at hindi na ninyo makikita yan. Parang parmali. Mas grabe pa ito, daan ng bilyon na ngayon. Yan nga nagbibigay ng problema Yan sobra-sobrang budget na ika nga po mga kaibigan, pinaghihirapan ng taong bayan at sila ang nahihirapan, napaparusahan. Pag wala na yung pondo, utang tayo. Ang mga leader na binanggit natin ito kagabi, mga leader sa business community na nagsabing ang corruption daw po, mga kaibigan, ito ang nagiging dahilan ng pinakamalaking hadlang para maka-recover, makabangon ang ating ekonomiya. Si Lito Lapid meron na namang daldal na panukala. Ito'y puro panukala Panukala, yung iba uulitin lang, galing na sa dati. Tulad nito, meron daw siyang inihain na naman bill. Puro hain ito, hain ang hain. Wala namang naaprubahan. Dapat ang quality ng resulta ng trabaho ng mga mambabatas, hindi ho yan nakabase sa panukala lamang. Kung hindi, sa naipasa. Kung sa bagay, meron ding naipapasa, wala namang kwenta, po. Basta may maipasa lang. Pero at least may naging batas kasi yun ang trabaho nila. Gumawa ng batas. Hindi magpanukala ng batas lamang. 408 million na halaga ng shabu na timbog po na nakalagay sa mga lalagyan ng tsaa dyan po sa Pampanga. Sino mga suspect? Mga nangnang na galing sa China. At hindi lamang po yan, meron ding 43 dayuhan ang nasagip daw mula sa Pogo
na pinagtatrabahuhan nila diyan po sa Angeles City. At itatampok natin ngayong gabi itong leader ng appointment for sale gang. Yung leader na sisibakin. Na hindi natin malaman kung kailan matutupad ang pagsibak. Pag-uusapan natin yan. Dami pang balita, nalagpasan na natin kahapon yung taniman ng talong sa Senado. Mga taga-Department of Agriculture din pala ito mga kaibigan ha? Nagtatanim ng talong. Ang mataniman ng talong nagiging butete. Yan po mga kaibigan, may naging butete raw dyan na sekretarya sa Senado. Matapos siyang mataniman ng talong. Mga kaibigan, sabi ni J.B. Hersito, hindi totoo yan. Mga kaibigan, talaga itong mga taong ito, puro hindi totoo. Pag nabuko, hindi totoo. Kaya pagka hindi totoo, wala silang kasalanan. Ano po? Ba't nandiyan kayo sa Senado? Sabi ko na sa inyo, magseminaryo kayo Doon kayo sa Vatican. Baka maunahan nyo maging papa si Cardinal Tagle. Yung kaibigan ko nga kinuwento niya sa akin kumonsulta siya sa sa advertising agency, mga kaibigan. Dahil may itatayo siyang negosyo. Pero hindi niya na itinuloy yung pagkuha ng modelo na gagamitin para sa promotion ng kanyang negosyo. Ang itatayo niya kasing negosyo, mga kaibigan, magbubukas siya ng kumpanya ng bus. Diyan sa Maynila. Magtatayo daw siya ng bus na ang kumpanya, ang pangalan Manila Bus. So ngayon, yang itatayo niyang yan ay tumawag siya sa agency, nakipag-meeting siya. Ano niyang maisasuggest nyo? Sino ba ang pinakamagandang maging endorser ng aking kumpanya na Manila Bus? Manila Bus Alam na ho namin agad kung sino modelo. Sino? Si Mocha. Ano kinalaman ni Mocha dun sa Manila Bus ko? Sabi nyo, Manila Bus. Di si Mocha mga kaibigan hindi ito labas mani, Ito ay bus. Kaya ito ay Manila Bus. Ayoko yan. Ang aga, ano po? Bueno, mga kaibigan. Itong House panel, yung deliberation na dapat pagtatalunan yung mga proposed budget, di ba? Mga kaibigan, wala pang 7 minuto, tinapos na ng House of Representatives ng Committee on Appropriations. Pagkatapos na walang mga tanong na in-entertain. Hindi na nila pinagtanong yung iba. Yung gusto magtanong, ba hindi pwede? Bilang kortesiya daw yan kay Vice President Duterte. Anong kortesiya mga pinagsasabi nitong mga kaibigan? Ano tawag mo dyan? Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin mga kaibigan Itong mga miyembro ng House of Representatives, anong courtesy to Vice President Sara sinasabi ninyo?
Ha? Pondo ng bayan itong pinag-uusapan gagamitin mo sa courtesy. Ha? Gago ba kayo? Sa deliberation po ng budget para sa OBP, itong minority floor leader at four-piece party list na si representative Marcelino Libanan, na ika nga ay namumunini na naman pagkatapos maipa-appoint ang isa niyang aso nung araw dyan sa immigration. Gumawa nag-move na i-terminate ang budget briefing bilang paggalang. Anong paggalang? Para kay Duterte na nando doon sa hearing. Mga kaibigan tuwing budget hearing ng Office of the Vice President sa nakaraang administrasyon, laging nandoon si Vice President Leni Robredo, di ba? Ba't di nyo ginamit yung courtesy na yan? Napakalaki ng budget ngayon ito. Samantalang kay BP Robredo, wala pang 1 bilyon. Pero katakot-takot ang scrutiny, mga kaibigan. Katakot-takot ang mga pahirap, para kay Vice President Leni Robredo. Tapos sasabihin ninyo, courtesy sa Vice President. Sana ginamit nyo yan doon. Diba, mga kaibigan? Hindi naman ganun yan Bakit pinagtatalunan ng budget? Pinagtatalunan yan, tinatanong yan, bago aprobahan ang budget. Una, sapagkat yan ay pera ng taong bayan. Hindi nyo pera yan. Kung umasta kayo, kala ninyo pera ninyo yan Hindi bali sana wala kaming pakialam kung pera lang ninyo yan. Personal na pera ninyo. Kinuha nyo sa bangko ninyo, kinuha nyo sa bahay ninyo, at dinala nyo dyan, tigil na natin ito. At ito na budget. Hindi ito pera ng taong bayan. Pera ko to. Yun, pwede yun. Hindi nyo pera yan Kaya pinagtatalunan yan sapagkat maliwanag ang batas na bago aprobahan ng lahat ng budget, ultimo budget ng Office of the Vice ng Presidente mismo, mga kaibigan. Kaya nga tayo meron check and balance Iyan ang purpose kung bakit may Congress na siyang nag-a-aproba ng budget para sa General Appropriations Act kada taon. Bakit? Mga kaibigan, yan ang purpose ng tinatawag na check and balance upang masiguro na hindi aabusuhin ang mga kwarta ng taong bayan sapagkat merong mga requirements na hinihingi sa batas bago mo aprobahan ang budget. Kinakailangan, unang-una dyan, ang ipipresenta mong budget specified, maliwanag kung saan at anong proyekto mo ito o programa gagastahin. Identified yan, mga kaibigan. At kung identified nga yan, sakali, karapatan ng isang mambabatas na siya'y magtanong, pero dito ay hindi pinagtanong. Mga kaibigan, para kumwestiyon. Sabi ko nga sa inyo, kung bawal na ang kumwestiyon, abolish na natin ang legal system. Hindi ba? Kasi wala nang pwedeng magtanong Wala nang pwedeng kumwestiyon Di ba? Itong ine-exercise natin na pag-question, ito'y nasasaad
kapareho ng mandato nila bilang isang mamamayan at mamamahayag. Kahit hindi pa tayo mamamahayag, pangkaraniwan kang mamamayan, questionin mo ang ginagawa ng gobyerno sapagkat yan ay hindi mo lang karapatan. Tungkulin mo yan. Dahil pag hindi mo ginawa yan, hinahayaan mo ang pag-aabuso na siyang mamayagpag. Ipinagkakatiwala mo na o isinusuko mo na ang lahat para sa kapalaran ng bansa mo, sa kapalaran mo at sa kapalaran ng buong bansa, ng mga mamamayan sa isang bansa. Ganun yan. Abolish mo na rin yan. Kita mo, di ba? Pagka merong hindi tama na desisyon, ano ginagawa? Pumupunta sa tamang venue. Ano ba, kamukha nung bakit ngayon lang inilabas yung desisyon kung kailan tapos na yung eleksyon. Na i-disqualify yung isang kandidato. Para saan yan? Dapat yan, sinabi na lang nila, moot in academic na eh. Moot. Sapagkat tapos na eleksyon eh. Wala ka nang hinahabol eh. Ang hinahabol mo, yung ikaw kakandidato sanang senador, pero dinisqualify ka ng COMELEC. At hindi sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional yung pong pag-abuso ng COMELEC sa paghatol kung sino ang nuisance candidate, sapagkat walang pinagbabasihan yun. Mga kaibigan, ang anumang batas na dapat ipatupad, kinakailangan may basihan sa batas. Anumang patakaran na ipapatupad mo, kinakailangan may basihan yan. Kinakailangan naaayon yan sa batas. Ang batas sa pagtakbo natural born Filipino citizen ka. Ikaw marunong bumasa at sumulat. Ano pa? Mga kaibigan, ikaw ay nasa wastong edad ng tinatakbuhan mong posisyon. Hindi ho ba? Mga kaibigan, saan nandun yung nuisance candidate? Pagpalagay na nating nuisance ang isang kandidato, mga kaibigan, wala ka namang batas na na pwede mong gagamitin dun. Inimbento nyo lang yan Kaya dito, ang natira, puro pamilya. Mga kaibigan, kahit ikaw, nuisance candidate ka, mga kaibigan, sinasabi ng COMELEC, wala silang karapatan doon. At dapat ang Korte Suprema ay diniklarang unconstitutional yan, sapagkat maliwanag naman siyempre, sasagutin nila hindi nakalagay yun doon sa kwan sa inihaing petisyon Ang pinoprotesta niya, yung sarili niya pero nag-ruling sila na sinasabi nila na ang tao ay hindi mo pwedeng sabing nuisance dahil siya'y walang partido, walang pera, hindi kilala. Hindi pwede yun. Di unconstitutional nga. Dapat niliwanag yun ng Korte Suprema para alam natin na pag kayo, nagdeklara kayo ng nuisance candidate, lumalabag kayo sa konstitusyon. Hindi ba? Maliwanag. Ang hirap Gawa rin ng mga desisyon, ayaw panliwanagin. Nag-iiwan pa ng puwang para may pagdebatihan, mga kaibigan. Ayaw nila nung maliwanag at mga simpleng batas na wala nang magtatalo. Gusto nila may pinagtatalunan.
Oh, sabi nga sa akin ni Attorney Alan Pagya noon, tama yan sinasabi mo kasi matagal ko nang yan tinatalakay yan tungkol dyan sa party list, sa nuisance candidate. Matagal na ho yung panahon. Dito sa programa natin, kahit nasa iba't ibang himpilan pa tayo. Oh, ano sabi ni Attorney Alan Pagya dahil napapakinggan niya? Sabi niya, tama sinasabi mo ano ba niya ang pinakamaliwanag na batas na pinagbasihan ng mga batas natin? Hindi ba ang Ten Commandments, yun ang kumbaga basic ng mga batas. Yun malinaw yun Maiigsi lang pero malinaw Sinabi, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya, JB Ejercito. Di ba? Huwag kang kiingkong naman, huwag kang makikiapid sa kapwa mo lalaki. Wala naman sa 10 utos yun. Pero, sakop yun Bakit? Yung nakikiapid sa kapwa lalaki. Bakit sakop yun? Kasi hindi mo na maasawa yun Hindi kinasal kami. Mga gago. Sino kumilala ng kasal ninyo? Batas na nagbago sa batas ng Diyos? Sa Biblia kasi, ang founder ng kasal, ang Panginoon Diyos Di ba? At doon, walang ikinasal na kapwa lalaki ang Panginoon Diyos. O kaya parehong babae, kinasal. Wala nun. Ang ikinasal sa Biblia, si Eva at si Adan. Ano si Adan? Lalaki. Ano si Eva? Babae. Mga kaibigan. Kaya, laking katarantaduhan kung saan tuloy tayo napupunta Ito si Marcelino Libag, Libanan, mga kaibigan, may litrato pang pinadala. Ang saya nilang tatlo Kasama na siya yung bagong commissioner. Jackpot tayo dito Siguro pinagmimitingan na nila. Ganito kikitain. Yung sa akin, ito basta. Ako nagpa-appoint sa'yo Diyan kay Tagsi 5, mga kaibigan. Na commissioner. Dapat di ma-appoint yan Balita ko, ang daming kaso niyan sa ombudsman, mga kaibigan. At yan ang ating hahalukayin. Ngayon, yan ang nung panahon ni Libanan na mayagpag sila yung visa upon arrival para sa mga Bombay. Tinanggal nila kunyari yung sindikato sa airport na palusutan ng Bombay. Pero pinalit nila visa upon arrival. Masama yun nangyari. Nagpasukan ng mga Bombay for a fee. Mga kaibigan, under the table. Mga walang ya ngayon nakabalik na naman. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, sipain mo na yung utak ng ano tawag dyan? Appointment for sale. Naturalmente, kahit dating bata ni Libanan yan, may pangako yan na pag ako na ipwesto mo, boss, itong atin, ganito gagawin natin. Sa'yo mapupunta yung ganitong halaga. At ikaw lamang ang ganito ganon. Ayan, ang dami niyan. Mga kaibigan, ayon dito kay Libag, Libanan, meron daw mga miyembro ng minority na gustong magtanong tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Paano mong pagtitiwalaan itong mga mambabatas na ito? Sila ang hindi sumusunod sa batas Hindi nila kinikilala yung karapatan na makapagtanong. Particularly those from the Makabayan bloc. But they would just ask the questions
on the plenary level as a courtesy to the Vice President. Doon na lang daw magtatanong sa plenaryo. E di hindi na rin mabubusisi, mga kaibigan, kung saan-saan gagamitin yung pera na isinubo ng Office of the Vice President para i-justify ang kanilang mga budget. Di ba kamakailan lang merong paspasan din yung pagkaka-aproba sa budget, sambang budget yun. Office of the Vice ng Presidente yata. Mga kaibigan, wala nang tanong-tanong. Batas yan eh. Di ba? Na dapat identified lahat yan, specific. Ang mga pagkakagastusan para sa isang taon. Ang sabi pa niya, samantalang ang ibang membro ng Makabayan Black ay gustong palalimin ang kanilang tanong sa ilang mga items sa budget, they also join us, but rather they will propound questions in the plenary to extend our courtesy to the Office of the Vice President. Sana, pagka nakapwesto na yung aso ni Libanan sa immigration na si Tagsisingko, mga kaibigan, wag magpa-concert na naman itong si Libanan. Tapos magbebenta na naman ng ticket sa mga dayuhan na kanilang pinoprotektahan. Ha? Mga kaibigan, sapagkat pagkakakitaan na naman yung concert na wala namang manonood kung di sila mamimilit, puwersahan. Kumbaga shotgun yung pagbebenta ng ticket. Ha? Nasa ilalim ng ticket, natatakban lang, shotgun pala yun. Pang hold up. Ha? Hari nawa. Ayan. Nung courtesy pinagsasabi mo, dapat sa'yo chinilasin ang mukha mo eh. Walang courtesy pagdating sa interest ng bayan. Anong courtesy pinagsasabi mo? Courtesy pwede yan sa ibang okasyon. Naimbitahan ka sa birthday party, yan, courtesy. Bilang courtesya, pupunta ka. Mga kaibigan, di ba? Yung courtesy, pwede yun. Pero dyan sa budget, pera ng taong bayan yan Nagagalawin ninyo kaya naman nila ginagawa yan para para makakamot sila ng likod. Sipin mo, nakapag-siisip-sip na sila sa presidente, pati vice president, baka ito'y maging presidente. Di ba? Baka ika nga hindi magtagal si Bongbong Marcos, katulad ng inaasahan ng marami, mga kaibigan, na gagawa nila ng paraan para hindi makapagtagal yan. Katulad ni Gloriang magtatagal Arroyo. Di ba? Si Gloriang nagtagal sa pwesto Arroyo. Ayan po. Wala. Pagkatapos, mabilis na sinigundahan ni Sambuanga Dalipe. Bakit? Ba't sumigunda si Dalipe? Pangalan pa lang nito, talagang sisigunda nito sa pakinabang. Bakit? Dalipe. Ano yun? Makakadali si Dalipe. At hindi lang yan, mga kaibigan. Ito po, yung si Vice President Duterte ay humihiling din, humihirit kay Presidente Marcos at sa Kongreso na bigyan siya ng 100 billion. Ito mga ito, ang serbisyo ba nito laging may katapat na pera? Kung ganyan lang ang usapan mga kaibigan, sino pa magtatrabaho sa gobyerno ng matino? Kailangan bawat kilos may katapat na budget.
malis na kayo dyan. Kasi may sweldo kayo eh. Kaya nga kayo inilagay sa pwesto sa DepEd para gampanan mo kung ano yung tama. Hindi ba pwedeng magampanan ang mabuting layunin kung meron ng walang pera? Ito lang nagpapatunay na hindi malulutas ang corruption dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, yan lang 100 billion, sipin mo, sasandok lang kayo ng 100 billion. Di ba? Kaya hindi mo matitigil Paano mong matitigil ang corruption? Sana naman mapupunta yung 100 billion Meron pa siyang confidential fund. Confidential, di sikreto yun. Kung saan mo gagastahin. Wala nang pakialam ang tao pagka inaprubahan kasi confidential Dahil pag sinabi niya, hindi na confidential. Anong kalokohan niyang naimbentong confidential funds na yan? Kung ako pala, presidente, vice president, tapos entitled ako dyan sa confidential fund. Magtatayo ako ng pwede palang magtayo ng isang, ng isang harem. Kukuha ko ng maraming babae. Lahat yan pasusweldoin ko. Galing dun sa confidential funds. Pwede ba yun? Mga kaibigan. Pwede, kung gusto nilang gawin. Kasi pinapayagan Confidential fund Di ho ba? Mga kaibigan. Hinihiling niya. Akalain ninyo. Gusto niya raw humirit kay Presidente Marcos at sa Kongreso na siya'y makakuha ng karagdagang 100 billion budget para sa Department of Education. Education. In return, she will solve all the education problems. Lulutasin niya raw lahat ng problema. Sino niloloko nyo? Yung lelang yung panot, pwede. Bakit? Alam nyo tayo, kumu-question, di ba? Sa mga hindi tama na nakikita natin sa gobyerno. Dahil yun ay ating tungkulin hindi lang bilang isang mamamahayag, kung hindi bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Dito ay ginagampanan natin ang pagmamalasakit na dapat ginagawa ng bawat mamamayan. Na hindi mo papayagan na basta na lang magagawa nila ang gusto nilang gawin. Hindi mo na ku-questionin. Hindi pwede yun na walang ku-question. Pag sinabi mong wala nang ku-question, isara mo na ang ating judiciary. Wala na lahat yan. Bakit? Hindi ka na pwede mag-question Kung ano ang gusto nilang maging desisyon, yun na lang. Pwede ba yun? Tanungin nyo nga sarili ninyo kung pwede yun. Kasi nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Di ba? Katulad yung mga pangako lang yan Lulutasin ko sa 6 na taon. Ganyan din ginawa ng tatay niya Kaya lahat ng pinangako walang nangyari. Pero daming nawalang pera sa administrasyon ng tatay niya. Ito nga si Vice President Sara Duterte, may nilabas ngayon ng COA Ang laki ng pera na pinagpapaliwanag sila, mga kaibigan, ng Commission on Audit. Bilang siya ay alkalde ng Davao City. Hindi ba dyan din natuklasan ng COA na merong ilan libo yon? Libo-libo na ghost employee.
Mga kaibigan, ang Davao City. Ito'y nung siya'y nanunungkulang mayor. Kasi last year, mayor pa siya. O, this year, mayor pa siya bago mag-eleksyon. Di ba? O, kaya ngayon lumabas yung pong audit ng COA. Ang laking pera. Mga kaibigan, sasabihin ninyo, issue ngayon yung helicopter, di ba? Samantalang si Vice President Robredo, pinaratangan nila ng mali. Ha? Kaya ayaw nilang itigil yan, troll Ha? Yung mga peke, talagang sasandal yan sa peke. Wala kang gagawing totoo kapag ka peke ka. Ang gugustuhin mo, fake din. Di ba? Ano yon? Yan, troll. Fake yan fake news. Di ba? Vlogger, yan. Wala yan. Mga kaibigan, gusto lang kumita sa amin yan Oh. Hindi naman kami government official, mga gago kayo. Di ba? Ang banatan nyo, government. At saka kayo, sinasabi ko sa inyo, matagal na ang pinagdaanan namin. Nagsimula ako, panahon pa ni Marcos. Sa media. At kung sino yung nakaupo nun, yun ang pinupuna namin. Panahon ni Cory, nakaupo si Cory. Ang pinupuna namin nakaupo. Sapagkat yun ang tungkulin mo. Para, ika nga wag mangyari ang pag-aabuso sa pamahalaan. Alam niyo ba yung Roppongi nung araw? Roppongi deal? Yung mga property natin sa Japan? Na pinagtangkaang ibenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Cory Aquino? Bakit hindi natuloy? Dahil sa atin. Dahil sa ginawa nating pagbubunyag. Na gustong palusutan. Nitong mga kamag-anak incorporated. Ang Pilipinas. Binulgar namin yan sa dyaryo at saka sa radyo, sa aking programa. Inaraw-araw ko hanggang sa na-abort dahil inimbestigahan ng Senado. Mga kaibigan, hindi natuloy. Kung walang media noon, edi wala na. Pero ano nangyari? Diba, sinasabi, kinukwento ko nga sa inyo sa isang forum. Natuloy yan Nagkaroon ng kwan dyan anomalya na naman dyan Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Kaya nawala na yung embassy doon sa dating kinalalagyan niyan, doon sa Nampayday na property natin. Lumipad niya sa Roppongi. Yung Roppongi na kinatatayuan ng o pinag-uupisinahan. Opisina na lang ang naiwan doon para sa embassy. Isang floor. Ang natitira na lang doon sa Roppongi. Mga kaibigan, pinag-interesan niya nila Gloria sa isang forum ng media. Nagtanong ako dyan Nagalit pa sa akin yung si Norberto Gonzales na National Security dahil siya ang guest nun hindi yun ang topic. Very urgent yun sapagkat nabalitaan na natin na yung kanyang deputy director sa National Security na si dating General Bertus Hill biglang naka-Rolex. Balita natin, siya ang nakipagtransaksyon. Bay, nung itinanong ko kung nalalaman niya ba yung na si Bertus Hill ay isa sa mga nakikipag-usap para sa deal ng Roppongi property ng Pilipinas. Abay, akala niyo yung mga aso niyan? Pinanlisikan ako ng mata ni Norberto Gonzales.
At nilalapitan ako ng mga security niya na may camera. O ano ka ako kung kunan niyo ako ng camera? Bakit? Bawal ba magtanong? Mga kaibigan, nananakot eh. Kaya, natuloy na. Noong mga panahon na yun nag-a-attend pa lang ako ng forum pero hindi pa tayo bumabalik sa media noon. Mga kaibigan, nag-uumpisa pa lang tayong muli mag-circulate sa media. Mga kaibigan, nasabi ko lang, pero yung una na pagtatangkang benta dyan, sa panahon ni Cory, ang nagbulgar po niyan ako at saka yung isang Pilipina ron sa Japan. Katunayan nagrally pa nga sila ron Ang tinawag niyang makasama sa rally dahil hindi pa ganong marami mga naninirahang Pilipino ron Yung mga residente sa Japan, konti pa, wala pa. At mga Pilipino nun, wala pa namang mga organization. Hindi katulad ngayon. Kung sino-sinong organization na nagsulputan. Nung panahon na yun, walang magrarally laban sa embassy para banatan yung plano na pagbenta. Alam nyo, tinawag nun, mga pulis sa Tokyo na kakilala niya. Bakit niya nahila yung mga yon? Kasi siya po'y nagtatrabaho bilang interpreter ng Metropolitan Tokyo Police. Kapag may mga nahuhuli, siya nag-i-interpret sa English. Lalo na pag Pilipino, ini-interpret niya sa Hapon. Mga kaibigan. Ngayon, eto ho. Ano ito? Sinabi raw nitong si Duterte sa deliberation ng DepEd budget for 2023. Lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo. If you give me 100 billion, I will solve. So madalit sabi, kung wala siyang 100 billion, hindi niya gagampanan ng trabaho niya. Ganun ba yon? Wala kang gagampan ng trabaho? Ba't ka nandyan? Diba? If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Ay nako. Paano nating lulutasin ang basic education kung ang paniwala ng nakaupo sa DepEd ay ganito? Hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Yan po ba maglilinis ng DepEd, mga kaibigan? And that is what I want to reiterate as well to Congress. Parang merong strong di ba? Strong yung mensahe sa Congress. Kayo, dyan sa Kongreso, if you give us, bigyan nyo ako. The people here sitting in front of you. Sila raw yun. Kami, ng mga nakaupo rito sa harap nyo. 100 billion. We will be able to solve the problem in 6 years. Mga kaibigan. Ano masasabi mo dyan, Ingkong? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Si Ingkong. Talaga ito si Ingkong. Mga kaibigan. Pasasayahin lang natin sarili natin. Ingkong? Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Pina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma at si Rosana naglilislis.
Si Kirina landi pa, si Kirina landi pa, hubot-hubad, nagbobomba. Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla eh. Ay, my God! Oh, mga kaibigan, pag naririnig daw siya, dumadami bakla sa kanila. Jesus Maria. Ito nagtanong. Ang isang representative ng Gabriela, ang pangalan ay Arlene Brosas. Nagtanong siya tungkol sa konkretong plano, mga konkretong plano para tugunan ang krisis sa edukasyon. Pero hindi yata naging hindi na satisfied sa sagot ni Sarah, mga kaibigan, itong congresswoman. Ang sabi niya, sana makita natin yung mga concrete natin, yung mga concrete na mga solusyon ng DepEd. Ano nga yun? Tinatanong ka nga ano yung concrete? Sasabihin mo, sana makita natin. Invisible Paano mo makikita yung invisible? Wala ka naman pinipresenta na concrete. Di ba? Kailangan naman magdala ka ron ng simento, concrete. Mga kaibigan. Di ba? Yung concrete o konkretong plano. Asan yun? Kaya nga sabi sa inyo, batas yan Kinakailangan specified Malinaw. Kung ano ang pagkakagastusan ng pondo. Dahil yan ay pera ng taong bayan yan. Hindi yung magsasang-ayunan lang kayo, pera nyo na. Pwede na. Kahit walang specification. Mga hindi specified kung saan dadalhin ang pera. Mga kaibigan, si Sara Duterte ay humihingi ng 100 bilyon. Ito ay bukod pa sa 710 billion proposed budget ng DepEd under the National Expenditures Program. Sipin ninyo, ang budget pala nila 710 billion. Kasi yan ang mga malalaki ang budget. DepEd, tsaka Armed Forces of the Philippines. Isipin ninyo, ano nangyari sa panahon ng tatay niya sa DepEd? Ilan pa lang yung mga lumalabas, laptop. Mga kaibigan, na binili, mabagal pa sa usad ng pagong yung mga laptop na binili, kaya hindi na napakinabangan. Ang importante, nabili nila at merong kumita. Ano yan, mga walang kaso? Mga kaibigan, ganyan na lang, basta-basta. Sabi nga sa inyo, wala pang 1 bilyon ng pondo ni Vice President Leni Robredo kada taon. Ang daming nagawa. Hindi dahil sa pera ng gobyerno, kung hindi dahil sa tulong at suporta ng private sector. Nakapagpatayo ng pabahay. Di ba? Example lang. Pabahay. Meron na naman ngayon. Na proyekto. Hindi ko lang nawalan tayo ng oras. Babasahin yung kwan Nasa balita Mga kaibigan, bakit siya tinulungan ng private sector? Para siya, sa kanya may tiwala. Wala sa gobyerno. Yung tulong na pinadadaan sa kanya. At
meron nga kumu-question Sabi yan na niyang Harvard. Kasi, di ba, kinuha si Vice President Leni Robredo doon sa isang program ng Harvard University, mga kaibigan, kasama ng ilang pang mga respetado sa ibang bansa. Mga para sa public yung parang pag bilang government official ka dati, may tawag dyan nakalimutan ko lang Ang sabi nila, pati raw ang Ateneo, binigyan naman siya ng doctorate degree, di ba? Ng PhD sa Ateneo University. Dahil daw doon ay nagbago raw ang paniwala nila sa Harvard. Kala mo naman, mga nakapag-aral kung saan-saan Harvard, kilala yan sa buong mundo. Na hindi basta-basta na universidad yan. At yan recognized ng buong mundo. Hindi ka pa tao. Nasira daw. Para lang masiraan nila kasi nadismaya sila. Di ba? Mga kaibigan. Dahil hindi sila ang nabigyan ng ganong halagang pansin ng Harvard. Mga kaibigan. Kaya nainggit sila. Ano sabi? Dati raw nabago yung pagkilala raw nila, paniwala. Ibig nila sabihin, paglibingan ng bayani, kailangan bayani ang ililibing mo dyan. Hindi ba? Mga kaibigan. Alam nyo, ang paniwala ko kasi, ganito, nagkakamali sila ng paniwala Ang akala nila, yung dadakila yung tao kapag siya ay pumunta sa Harvard. No. Mali kayo ng paniwala. Ang akala nila kapag ka ang isang tao'y inilibing mo sa libingan ng mga bayani, magiging dakila na yung tao. Mali. Ang totoo niyan, yung tao ang nagpapadakila sa libingan. Yung taong dakila, kahit sa kanal mo ilibing yan, yung kanal dadakila. Di ba? Magiging dakila yung kanal. Kalahin mo, sa dami ng paglilibingan, inilibing mo sa kanal, dakilang tao yan. Di magiging dakila yan. Nakita ninyo, di ba, yung mga ginamit daw ng Panginoong Jesucristo, kung ano-ano, iniingatan, di ba, ng mga, bakit? Dumadakila sila dahil doon Yun ang ibig natin sabihin. Pero wala na tayong oras sa mga tagapakinig natin. Magpapaalam tayo, Ang ating palatuntunan ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi, hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL, 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero wag po kayong aalis. Magbabalik ang Lapid Fire sa pagpapatuloy ng ating FB Live pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire!
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na